Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Mar, na pinsan mismo ng aking ama. Nangyari ang kakaibang pagyaman nitong si Kuya Mar dahil sa isang puting manok niya. At papaano niya nakuha ang misteryosong manok? Pakinggan niyo hanggang dulo ang kwento. Mga kapinundong baryo, narito na muli ang ating pagbabalik. Pasensya na't hindi tayo nakapag-upload ng 3 linggo. Ngayon pa kasi nagawa ang ating mga gamit Nasira kasi. Yung iba, pinalitan ko na lang. Simulan na natin ang ating kwento. Yun nga, bumungat itong amo niya kung magkano niya ibinibenta ang manok. Ngunit sumagot siya ng, "Ay, patawad amo. Hindi ko kasi ibinibenta ang manok na ito Wika niya. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang kanyang amo at sumagot din ng, Sige. Sabihan mo lang ako kung ibinibenta mo yan. Aalis na ako Wika nito sabay sakay sa kanyang sasakyan. Habang itong si Kuya Mar, umangkas na rin siya sa kanyang dipadyak na sasakyan. Habang papauwi itong si Kuya Mar, hindi siya makapaniwala ng todo ng mga panahong yun na makahawak siya ng ganon kalaking salapi. Lumipas ang araw na yun. Napakasaya noon ni Kuya Mar. Hanggang kinabukasan, binisita niya ang babaeng kanyang nililigawan. Dinalhan niya ito ng bulaklak at maraming makakain na merong lamang pansit at mga lamang dagat. Nang pagbuksan siya ng pinto ng babae, kaagad niyang ibinigay ang bulaklak. Halos hindi makapaniwala ang babaeng kanyang nililigawan dahil sa dami ng kanyang pasalubong. Agad nagtanong ang babae sa kanya kung saan siya nakahanap ng pambili ng ganon karaming mga pagkain. Pero sinabi niya ditong pinag-iipunan niya ang lahat ng yon at hindi niya sinabi ang totoong nangyari. Halos maiyak ang babae dahil kahit ilang beses na siyang na-reject nito, matyaga pa rin siya sa panliligaw. At hindi nagtagal, nahulog na rin ang kalooban ng dalaga kay Kuya Mar at naging sila sa huli. At doon nalaman ni Kuya Mar na sa ilang buwan na naging kabit itong babae nung matanda, hindi man lang siya ginalaw nito. Ang nais lang pala ng matanda, meron siyang makakasama habang dumating ang panahon na hindi na siya makakatayong mag-isa. Lumipas ang 1 buwan. Maniwala man kayo o sa hindi, isa nang big time sa mga sabungan itong si Kuya Mar. At matapos nilang maikasal sa babaeng kanyang nililigawan noon, doon pa lamang siya nagtapat dito sa babae kung ano ang pamumuhay na meron siya at nang biglaan niyang pagyaman. Hindi makapaniwala ang babae nun nung dalhin niya ito sa magarang bahay na merong mga sasakyan. Fast forward tayo ng maraming taon. May 5 anak na itong si Kuya Mar. Medyo malawak na rin ang manukan nito at farm. At dito na pumasok ang taong 1997 kung saan naging alalay nitong si Kuya Mar itong aking ama. At dito ikwinento ni Kuya Mar ang historya sa tanang buhay niya. At ayon dito nagsimula si Kuya Mar na maging game fowl breeder. Lubos na namangha itong aking ama sa narinig niyang kwento kay Kuya Mar. At doon lamang niya nalaman nakakaiba nga ang turing ni Kuya Mar sa namumukod nitong mga puting manok. Nagkaroon ng mga supling ang puting manok na yon na siya namang nagpapanalo
sa mga laban nila. At ayon kay Kuya Mar, kapag tinangka itong nakaway ng ibang tao, nawawala ng kusa ang mga manok na ito. Kinaumagahan daw, kinausap nitong si Kuya Mar itong aking ama. Napupuntahan nila ang sabungan sa kanilang lugar sa bandang bayan. Siya ang magbibitaw sa manok at unang bisis itong masubukan ng aking ama ang magbitaw sa manok. Kaya medyo kinakabahan pa siya. At doon pa mas lalong kinakabahan itong aking ama nung mapagtanto niya na ang 4 sa mga puting manok ni Kuya Mar ang ilalaban nila na alaga nito. Gayon pa man, ay nagtiwala lamang ang aking ama sa sinabi ni Kuya Mar. Dahil wala namang sumpa ang mga manok na yon. Dahil kung iyong titingnan, ay normal na manok lang naman ang mga ito. Pinaghanda ni Kuya Mar ang aking ama para sa laban nila ng araw na yon. Pinapahawakan ni Kuya Mar kay Itay ang mga puting manok at napapansin niyang kakaiba ang hugis ng mga katawan nito at kakaiba ang hubog ng mga buto. Pinsan, sigurado na ang panalo natin. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Dapat hindi ka magdadalawang isip na humawak sa manok upang hindi ka pangingilagan, sabi ni Kuya Mar sa aking ama. Pagdating sa araw ng laban, ay maagang umalis ang dalawa papuntang sabungan upang makauna sa pwestuhan ng mga manok. At habang inaayos nila ang paglalagyan nila ng mga manok, ay napapansin nitong aking ama ang isang taong naglibing ng isang maliit na bote sa gitna mismo ng ruweda. Kaya nagwika ang aking ama sa pinsan nito ng, "Pinsan, tingnan mo, yung lalaki may inilagay na bote sa ruweda." Napalingon naman itong si Kuya Mar sa itinuro nito habang sumasagot ng, yan ba? Malamang sa lamang, mga pangontra yan sa mga nagtatanga ng mutya at agimat. Huwag kang mag-alala, hindi yan tumatalab sa mga alaga natin. Sila yon. Magmadali tayo. Medyo nagsisidatingan na ang mga tao. Wika ng pinsan niya na tila sabik na sabik pa sa magiging laban nila. Ang magiging kalaban nila sa unang sultada ay ang kapwa big time derby winner sa mismong bayan. Magaman derbihan din yon, mga malalakas at magagaling din ang sumali doon. At ayon dito sa aking ama, base sa pananalita nitong si Kuya Mar, tila ba alam niya siya ang mananalo sa laban na yon. Habang itong aking ama nagmamasid lang sa mga nakikitaya at nakikilahok. Malakas at magagaling ang mga manok ng mga yon, subalit hindi niya alam kung paano lumaban ang mga puting manok ng pinsan niya. Gawa ng kakawilang niya galing sa lugar dahil galing itong Maynila. Hindi niya nasubaybayan ang pagsisimula ng pinsan niya sa larangan ng sabong. At nang dumating na ang laban nila, kaagad na silang pumasok sa ruweda. Dala-dala ang unang puting manok na lalaban. Nagtaka itong aking ama dahil napapansin niyang hindi man lang tumalaok ang mga manok nilang dala nung makapasok na sila sa sabungan. Samantalang kapag naroon ito sa kanilang lugar, animoy nag-usap ang mga ito sa pamamagitan ng pagtilaok. Parang takot ang mga ito kung iyong titingnan, kaya naman dihado sila sa pustahan.
Dahil sa isip-isip ng mga mamumusta, parang tatakbo ito sa gitna ng labanan. Nang bibitawan na ang mga ito, tila ba hindi ordinaryong manok ang lakas ng katawan nito. Nang maramdaman ng aking ama ang pagpupumiglas nito sa kanyang kamay, kaagad nang tumungo si Kuya Mar sa taguan ng ruweda. Hudyat ng paghanda ng aking ama, napakawala na ang manok. Nang tawagin sila ng taga-karyo, kaagad nagpagitna ang dalawang panik upang magbitaw ng kanilang mga pambato. At sa oras na binitawan na ang dalawang mga tandang, ay biglang natigilan ang mga taga-Meron nang sumalpok ang puting manok nila sa rumaragasang atake ng kalaban. Animoy binaril ang kalabang nakalipad nang salubungin ito ng pambato nila Kuya Mar. Kitang-kita ng aking ama ang pagkawasak ng tiyan sa manok ng kalaban. At nang makita din ito ng mga kalaban, animoy naging bato ang mga ito dahil hindi ito nakagalaw sa kanilang kinatatayuan. Pagkahulog ng kalaban sa lupa, ay hindi na ito gumagalaw hudyat ng pagkamatay nito. Kaagad dinakip ng sentensyador ang manok nila pero ngunit bigo niya itong mahawakan. Kaya dali-daling tumakbo itong aking ama para dakpin ang manok dahil alam nilang hindi ito magpapahawak ng ibang tao. Habang dumadaan itong si Kuya Mar para kunin ang panalo, bigla siyang nilapitan ng nakalaban nila at akala niya kung ano na. Nakipagkamay lang pala at binati ang pagkapanalo nila. Ngumiti lang naman itong si Kuya Mar at sumasagot ng pasasalamat. Matapos nun, inaya nitong si Kuya Mar itong aking ama na mag-inuman ng tig-isang buti ng beer sa labas dahil 5 sultada pa ang kanilang aantayin bago mailaban ang pangalawa nilang manok. Habang tumatagay, ay nag-uusap ang dalawa. Pinsan, kakaiba nga ang galaw ng mga manok na ito. Parang hindi normal kung yung titingnan. Dahil ayaw nilang mahawakan ng ibang tao din eh. Wika ng aking ama. Maging ako man, ay ganun din ang naisip. Nung mapunta sa akin ang pinakatatay ng mga manok na ito, halos ganun na ganun din ang postura ng katawan nila, maging ang kulay. Kakaiba rin ang hubog ng buto nila at hindi normal ang bigat. Kaya hindi ito nagpapahawak sa ibang tao upang hindi mabuko ang sikreto nito. At alam mo, hindi rin sila nasusumpa ng mga bagay na gawa sa tao. Kahit isaboy mo pa ito sa kanila, maging ang mga mutya ng kalikasan, walang papalag sa kanila. At saka, upang walang maghinala sa kanilang lahi, minabuti kong magparami na rin ng mga puting manok na hindi kalahi ng mga ito upang mapapalahian din dahil mainit sila sa mga mata ng mga tao. Pagpapaliwanag ng pinsan niya sa kanya. Matapos nilang maubos ang tag-isang buti ng beer, ay kaagad na silang bumalik sa loob ng sabungan dahil susunod na ang pangalawang laban nila. Makalipas lang ang 5 minuto, kaagad na rin silang pumasok sa ruweda para magbitiw ng manok. Kagaya ng inaasahan, wala pa ring may gustong pumusta dahil na rin sa itsura ng mga manok na yon. Bagamat nakuha nila ang unang panalo, hindi pa rin yun sapat para magtiwala ang mga tao dahil sa kilala din ang kalaban nila. At habang pinakiramdaman nila ang manok, halos wala itong pinagkakaiba
sa una nilang binitawan. Tahimik ito at halos walang kibo. Nang suminyas itong si Kuya Mar sa aking ama, muli-muli binitawan ang mga tandang. Ramdam ulit ng aking ama ang pagpumiglas ng manok nang kanya itong bibitawan na. At nang mabitawan na ang mga manok, may nasasaksihan na naman itong aking ama sa mga alaga ni Kuya Mar. Gawa ng napakatalino nito at bilis ng galaw, dahil hindi nakailag ang kalaban sa ginawang atake nito, at kaagad bumaon ang tari nito dahilan ng pagkawalang kwentang kalaban. Isang bangga lang ang ginawa ng manok nila ay natapos kaagad ang laban. Hanggang sa umabot na ang pangatlong laban nila sa araw na yon, at dito nakita ng aking ama ang kakaibang stelo na taglay nito. Dahil nang magbanggaan kasi ang dalawang panig, nakita nilang bumaon ang tari ng kalaban sa may pitso ng manok nila. Alam ng aking ama na ang ataking yon ay hindi makakaligtas ang pangatlo nilang manok. Napatingin ang aking ama sa pinsan nito at nakita niyang nakangiti lang ito. At nang paghiwalayin ang mga ito, ay laking gulat ng mga nanonood nang sumuka ng dugo ang kalaban. Doon na pagtanto ng aking ama na sa kabila ng husay ng mga ito, kaya ng mga manok na yon na dayain ang paningin ng mga tao na nakakita sa paligid. Namatay ang kalaban sa hindi mapaliwanag na dahilan. Kaya tinawag itong si Kuya Mar sa kanilang lugar na isang mabagsik na breeder ng mga manok, dahil sa mga ipinakitang mga galawan ng kanilang mga alaga. Yun ang inakala ng lahat. Ang alam kasi nila ay mga pangkaraniwang manok lang ang mga hawak ni Kuya Mar. Kaya naging maganda ang pamumuhay ng pamilya nitong si Kuya Mar ng mga panahong yon. Gayunpaman, nanatili pa rin ang aking ama sa manuka ng pinsan niya, at naging kasosyo niya ito sa ganong larangan, at maraming sabong ang ipinanalo nilang dalawa. Kasama na dito ang isang malaking pasabong sa Maynila. Sila din ang nakakuha sa kampyonato sa lugar ng Maynila nung mapasali sila doon. At dahil dito, maraming taong nagkakagulong humanap sa ganong uri ng mga manok na ito. At hindi lang yan, meron ng mga taong mayroong alam sa mga lihim na karunungan ang kumursunada sa kanila at sinundan sila sa kanilang pag-uwi sa Cebu. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagharap nila sa mga hindi kilalang mga panauhin. Okay mga kapinondong baryo, so ganun pala ang angas ng mga manok na ito, no? Pero nung mga panahon na ito, meron talagang ganon. Pero sa ngayon, iwan ko na lang. Marami nang naglilipa ng ganong uri ng manok, pero hindi natin alam kung ano ang tunay doon. So mga kapinondong baryo, abangan nyo ang part 4. Baka meron pa. Yun lang. Maraming salamat.